Pinagpalang araw sa ating lahat. Ang salita ng Diyos sa atin ngayon ay mula sa Amos 6:1. At ito ang ating mababasa. Woe to you who are complacent in Zion, and to you who feel secure on Mount Samaria, you notable men of the foremost nation, to whom the people of Israel come. They say that one of the greatest dangers in the Christian life is complacency. Ito ay ang pagkakaroon ng kasiyahan sa mga nakamit, nagawa o naabot sa pamamagitan ng ating sariling lakas at hindi na sa Panginoong Diyos. At ito ang sinasabi ni Propeta Amos sa bayang Israel sa panahon na sila ay nagtatamasa ng kasaganaan at kapayapaan sa kanilang buhay. Nagkaroon sila ng kasiyahan, kasapatan at kasiguruhan sa mga pagpapalang ito ng Panginoon. Subalit sa mga pagpapalang ito, doon natuon ang kanilang kapunuan, katiyakan at pagtitiwala. At hindi na sa Panginoon na siyang nagbibigay ng mga pagpapalang kanilang natanggap. Ito ang panganib na dala ng isang buhay na sapat at sagana kung hindi tayo magiging maingat. Maaari tayong maging complacent sa ating buhay spiritual at relasyon sa Panginoon. At ang unang resulta na dulot ng complacency ay ang kawalan ng pagnanais na magpatuloy lumago sa pananampalataya. Nakukontento na dahil maayos naman at masagana ang buhay. Subalit ito po ay lubhang mapanganib dahil ang buhay Kristiyano ay inihahalin tulad ni Pablo sa isang takbuhin sa unang Korinto 9:24 at Pilipos 3:14. Kaya mahalaga ang pagpapatuloy at pagpupursige sa pananampalataya in good times or bad times. Sabi nga, if you're not growing, you are backsliding. Tandaan natin na ang hindi paglago ay simula ng pananambalik sa ating lumang buhay. Kapatid, ikaw ba ay nagpapatuloy sa paglago? Ang isa pang dulot ng complacency ay ang kawalan ng pananalangin dahil mas nagtitiwala na tayo sa ating sariling lakas at kakayanan. Ang Kristiyanong hindi nananalangin ay mahina at madaling mahulog sa kasalanan. Kapatid, kamusta ang prayer life mo? Ang ikatlong dulot ng complacency ay ang panlalamig sa pag-ibig at paglilingkod sa Panginoon. Kamusta ang pag-ibig at paglilingkod mo sa Panginoon? Lubhang mapanganib ang complacency dahil ito ang nagiging piring at bumubulag upang hindi natin makita ang mga kapahamakang dulot po nito sa ating buhay. Dahil dito, hindi natin alintana na wala na pala tayong paglago, hindi na pala tayo nananalangin, at nanlalamig na tayo sa ating pag-ibig at paglilingkod. Kaya't ito ang sabi ng pahayag 3:15-17, 19-20, sabi ng Panginoong Hesus, alam ko ang ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit, mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana na sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo't talikuran ang iyong mga kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin ginino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Kapatid, naghihintay ng sagot ang Panginoong Hesus.